Basura, iyan ang turing ni Ada sa asawang si Mio, isang lalaking palamunin at walang silbi sa kanyang paningin. Pero sa isang gabi ng karangyaan, bumagsak ang lahat ng maskara. Ang taong binalewala niya, siya palang may-ari ng kumpanyang isinasamo niya. Sa harap ng kahihiyan at luha, sino ang luluhod? Isang kwento ng pagsisisi, matinding drama, at pag-ibig na winasak ng kayabangan. Kaya mo bang tanggapin ang katotohanan kapag huli na ang lahat? Pirmahan mo na ang mga papeles na yan, Mio. Pagod na akong makita ang pagmumukha mong nagsisilbing selyo ng kabiguan sa loob ng pamamahay na ito. You are a parasite, and I'm done feeding your mediocrity. Ang tinig ni Adelaida ay kasing lamig ng hanging umiihip mula sa aircon ng kanilang marangyang sala. Wala itong bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Inilapag niya ang mga papeles ng annulment sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany kung saan nakahain ang isang espesyal na hapunan. Dahan-dahang itinaas ni Mio ang kanyang paningin. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na sandok. Maingat na isinasalin ang paboritong sinigang na hipon ni Ada sa isang mangkok na porselana. Buong hapon niyang pinili ang pinakasariwang sangkap sa palengke. Tiniis ang init at dumi para lamang ipagdiwang ang kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay humahalo sa bango ng mga kandilang kanina pa niya sinindihan. Ngunit ang init na yon ay hindi umabot sa malamig na titig ng kanyang asawa. Ada, anibersaryo natin ngayon. Mahinahon ang boses ni Mio, bagaman may pait na gumagapang sa kanyang lalamunan. Nagluto ako ng paborito mo. Kahit tikman mo lang sana, bago natin pag-usapan ang anumang bagay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Victorina, ang ina ni Ada, na kanina pa nakatayo sa gilid at nanonood na parang isang haring nakasaksi sa pagbitay ng isang alipin. Humakbang ito nang malapit at sa isang iglap ay itiniwarik ang mangkok ng sabaw. Ang mainit na likido ay tumapon sa malinis na mantel. Dumanak na parang luhang kumakalat sa ibabaw ng mesa. Ang mga hipon na maingat na nilinis ni Mio ay nagkalat sa sahig, tila mga labi ng isang pangarap na dinurog sa isang iglap. Pagkain? Yan lang ba ang kaya mong ibigay sa anak ko, Mio? Isang basurang pagkain na kayang bilhin ng kahit sinong yaya? Singhal ni Doña Victorina, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkamuhi. 7 years, Mio. 7 years ka nang nakasandal sa balikat ni Ada. Habang ang anak ko ay nagpapakahirap palaguin ng Royal Group, ikaw ay abala sa pagpapakintab ng sahig at pagluluto ng pagkaing pangmahirap. Hindi ka lalaki, Mio. Isa kang pabigat na dapat nang itapon sa kangkungan. Nanatiling nakatayo si Mio, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng pagkawasak ng kanyang dangal. Pinanood niya ang mga patak ng sabaw na tumitulo mula sa gilid ng mesa patungo sa kanyang sapatos. Ang sapatos na binili niya gamit ang huling ipon niya mula sa pagtitinda ng mga lumang gamit para lamang maging kagalang-galang sa harap ni Ada ngayong gabi. Tumingin siya kay Ada, naghahanap ng kahit katiting na awa, kahit isang sulyap ng pagtatanggol. Ngunit ang mga mata ng kanyang asawa ay nanatiling blangko, parang isang pader ng yelo na hinding-hindi matutunaw. Doon, naramdaman ni Mio ang isang kakaibang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Isang bagay na tila nabasag, hindi sa isang malakas na ingay, kundi sa isang tahimik at masakit na pagbitaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging mabigat. Tila bawat hininga ay may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Wala ka talagang sasabihin? Tanong ni Ada. Ang kanyang boses ay puno ng pagkayamot. Kahit sa huling pagkakataon, Mio, ipakita mo naman na may konting pride ka pa. Sign the papers and leave. I already packed your things. Nasa labas na sila, kasama ng basura. Mama, Papa,
Ang maliit na tinig ni Lara, ang kanilang 6 na taong gulang na anak, ay narinig mula sa itaas ng hagdanan. Nakatayo ang bata doon, yakap-yakap ang kanyang paboritong oso. Ang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa gulo sa hapagkainan. Bago pa man makakilos si Mio, mabilis na hinarang ni Doña Victorina ang daan. "Bumalik ka sa kwarto mo, Lara. Ang papa mo ay aalis lang sandali. Huwag kang tumingin sa isang talunan." Lumingon si Mio kay Ada sa huling pagkakataon. "Ada, ang 7 taon ba na pananatili ko sa tabi mo, ang bawat gabing pinagsilbihan kita, ang bawat sandaling pinrotektahan ko, ang kumpanya mo, sa likod ng mga anino. Wala ba talagang halaga ang lahat ng yun sa'yo?" Isang mapanuyang ngiti ang isinagot ni Ada. "Protektahan ang kumpanya ko? You? Huwag kang magpatawa, Mio. Ang Royal Group ay matatag dahil sa dugo at pawis ko, hindi dahil sa isang asawang marunong lang maglaban ng brief niya. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security." Dahan-dahang kinuha ni Mio ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang pirma sa puting papel ay tila isang huling hantungan ng kanyang pagtitiis. Nang matapos, tumayo siya ng tuwid. Wala na ang bahid ng pagkakayuko, wala na ang hitsura ng isang taong laging humihingi ng paumanhin. Ang kanyang aura ay biglang nagbago, naging malamig at matalim. Ngunit hindi ito napansin ng 2 babaeng puno ng kayabangan. Lumapit siya sa hagdanan, tiningnan si Lara na umiiyak sa malayo. Hindi niya ito malalapitan, hindi sa ganitong kalagayan. Huminga siya ng malalim. Ang bango ng kanyang anak ay nais niyang ibaon sa kanyang memorya bago siya lumabas sa pintuan ng impyernong itinuring niyang tahanan. Lumabas si Mio sa malaking gate ng kanilang mansion. Ang langit ay tila nakikiramay. Nagbuhos ng malakas na ulan na agad nagpabasa sa kanyang manipis na t-shirt. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang muka ay humahalo sa mga luhang hindi niya hinayaang makita ni Ada. Naglakad siya patungo sa kanto, kung saan ang dilim ng gabi ay tila nagnanais siyang lamunin. Huminto siya sa ilalim ng isang lumang poste ng ilaw. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa, isang dipindot na telepono na akala ng lahat ay basura na rin. Pinindot niya ang isang numero na 7 taon niyang hindi tinawagan. "Hello?" Ang kanyang boses ay wala ng emosyon, kasing tigas ng bato. "This is Emilio Salazar. Notify the board of King Group. The silent years are over. I'm coming back to take everything that is mine." Sa gitna ng rumagasang ulan, naiwan ang katanungang tila sumasabay sa ihip ng hangin. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong nagmahal ng tapat ang hapdi ng pagtataksil bago ang pag-ibig na iyon ay maging isang bagyong wawasak sa lahat ng kumuya dito? Ang bawat imperyong itinayo sa ibabaw ng puot ay tila kastilyong buhangin na guguho sa unang hampas ng malakas na alon. Nagising si Ada na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, walang mainit na kape na naghihintay sa kanyang bedside table. Walang bagong plansang damit na nakasabit sa pinto at walang mabangong amoy ng sinangag na nanggagaling sa kusina. Ang katahimikan sa loob ng mansion ay tila isang malamig na kumot na bumabalot sa kanya, isang paalala na wala na ang taong itinuring niyang basura. "Kaya ko ito," bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ngunit ang mga mata niya, na dati ay puno ng kislap ng tagumpay, ngayon ay tila may anino ng pag-aalinlangan. Pagdating niya sa opisina ng Royal Group, hindi ang karaniwang pagbati ng kanyang mga empleyado ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang paligid ay puno ng mga bulungan at balisang mukha. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila sinusundan ng mga matang puno ng kaba. "Ma'am Ada, tumawag po ang Prime Bank." Ang boses ng kanyang secretary ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa lalamunan. "Binabawi na nila ang lahat ng credit lines natin.
Kailangan daw nating bayaran ng utang sa loob ng 48 oras, kundi ay kukunin nila ang mga ari-arian ng kumpanya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ada. Ano? Imposible. Matagal na nating partner ang Prime Bank, bakit ngayon lang? Hindi pa siya nakakabawi sa unang dagok ng sunod-sunod na pumasok ang mga balita. Ang tatlo sa pinakamalalaking supplier nila ay nagkansela ng kontrata nang walang malinaw na dahilan. Ang mga stocks ng Royal Group ay bumubulusok sa sahig na tila isang batong itinapon sa bangin. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kaharian na akala ni Ada ay matatag ay nagsisimulang magbitak-bitak. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Doña Victorina sa kanyang opisina. Hindi para magbigay ng lakas, kundi para magdala ng mas malaking pressure. Ang kanyang ina ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Tila walang pakialam sa panganib na kinakaharap ng kanilang pamilya. Adelaida, huwag kang maupo dyan at magmukmok. Ang tinig ng kanyang ina ay puno ng otoridad at kawalan ng pakiramdam. Gawin mo ang lahat para iligtas ang kumpanya. Kung kailangang lumuhod ka sa harap ng King Group, gawin mo. Balita ko ay may bagong CEO, ang King Group na may hawak ng halos lahat ng utang natin. Gamitin mo ang ganda mo, ang talino mo. Hindi tayo pwedeng maghirap dahil lang sa isang walang kwentang asawa na pinalayas natin. Manawawala ang lahat sa atin. Sigaw ni Ada. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ito tungkol sa ganda o talino. May isang puwersa na gumagalaw sa dilim na hindi ko maintindihan. Parang bawat pinto na hinahawakan ko ay biglang nagsasara. Ang bawat tawag na ginawa ni Ada sa kanyang mga dating kaibigan sa negosyo ay nauuwi sa pagtanggi. Ang mga taong dati ay sumasamba sa kanya ngayon ay tila nakakalimot sa kanyang pangalan. Sa bawat sandali ng pagkatalo, isang alaala ni Mio ang sumasagi sa kanyang isip. Ang mga gabing sinasabi ni Mio na, "Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat." Noong nandoon si Mio, tila laging may himala na nangyayari para iligtas ang Royal Group. Ngunit ngayon, ang himalang iyon ay tila naglaho kasabay ng pag-alis ng asawa. Hapon na ng isang lalaking nakasuot ng barong ang dumating sa reception desk. May dala itong isang gintong sobre na may selyo ng King Group. Ang bawat empleyado ay napalingon. Ang kuryosidad ay bumabalot sa hangin na tila isang makapal na usok. Dinala ang sobre sa mesa ni Ada. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel na gawa sa pinakamahal na klase ng pergamino. Isang imbitasyon. You are cordially invited to the Grand Gala of King Group, a night of celebration and the formal introduction of our executive chairman. Sa ibaba ng imbitasyon ay may nakasulat na maikling mensahe sa wikang Tagalog na nagpabilis sa tibok ng puso ni Ada. Ang mga utang ay dapat bayaran, hindi lamang sa pera, kundi sa pagkilala sa tunay na nagmamay-ari ng trono. Ito na yon, Adelaida. Bulalas ni Doña Victorina habang nakasilip sa balikat ng anak. Ito ang pagkakataon nating makuha ang loob ng King Group. Siguraduhin mong sa gabing iyan, ikaw ang magiging pinakamakinang na bituin. Walang makakatanggi sa isang de Guzman. Ngunit si Ada ay hindi nakaramdam ng pag-asa. Sa halip, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang bawat salita sa imbitasyon ay tila isang babala. Isang pasaring na may isang taong naghihintay sa kanya. Sa kabilang panig ng pintuan, isang taong kilala ang bawat kahinaan niya. Tiningnan ni Ada ang kanyang bakanting opisina. Ang gabi ay dumarating na at ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang magliwanag. Ngunit sa loob niya ay tila may isang malaking kadiliman na unti-unting lumalaki. Ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay, sino ang taong nasa likod ng King Group na tila may hawak ng kanyang leeg? At sa isang sulok ng kanyang puso, isang maliit at nakakatakot na boses ang bumulong, paano kung ang taong pinalayas mo sa ulan, ang tanging taong makakapagligtas sa iyo sa gitna ng bagyong ito? Ang imbitasyon sa kanyang kamay ay nanginig.
Tila isang dahon na malapit nang mahulog mula sa sanga. Ang gabi ng gala ang magiging hatol sa kanyang kinabukasan. Ngunit handa ba siyang harapin ang katotohanan na baka ang lahat ng kanyang tagumpay ay isa lamang ilusyong itinaguyod ng isang taong binaliwala niya? Ang pinakamabigat na maskara na maaaring isuot ng isang tao ay ang nangiti sa gitna ng isang gumuguhong mundo. Nakatayo si Ada sa harap ng isang malaking salamin na abot kisame ang laki. Ang suot niyang gown na kulay hating gabi ay yari sa pinakamahal na sutla. Kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier na tila ba ang bawat hibla nito ay hinabi mula sa mga bituin. Sa kanyang leeg ay nakapulupot ang isang kwintas na brilyante. Bawat bato ay malamig sa kanyang balat. Tila mga butil ng yelo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kawalan ng pakiramdam. Ngunit sa likod ng mamahaling kolorete, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pagod na hindi kayang itago ng kahit anong concealer. 3 gabi na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Mio noong gabing umalis ito. Ang katahimikan nito, ang kawalan ng galit sa mga mata nito, at ang paraan ng pagtalikod nito na tila ba hinding-hindi na muling lilingon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, na agad namang naputol nang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Adelaida, bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa tapos? Ang sasakyan ay nasa labas na. Ang boses ni Doña Victorina ay tila isang hagupit ng latigo. Pumasok ang kanyang ina na nakasuot ng isang makinang na ternong kulay ginto. Ang bawat daliri ay may suot na singsing na tila ba ipinaparada niya ang lahat ng yaman na natitira sa kanila. Ma, kailangan ba talaga nating gawin ito? Tanong ni Ada. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Pakiramdam ko ay ipinagbibili ko ang aking kaluluwa para lamang sa isang kumpanya. Lumapit si Doña Victorina at marahas na hinawakan ng baba ng kanyang anak. Pinilit itong tumingin sa salamin. Makinig ka sa akin, Ada. Ang Royal Group ay ang tanging bagay na nagbibigay sa atin ng pangalan. Kung mawawala iyan, magiging kasing baba tayo ng basurang asawa mo na pinalayas natin. Isuot mo ang ngiting iyan. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay isang de Guzman. Ang chairman ng King Group ay isang lalaki lamang. At ang mga lalaki, kahit gaano pa sila kayaman, ay may kahinaan sa isang babaeng alam kung paano magdala ng sarili. Lalaki lamang? Napait ang nangiti ni Ada. Ma, sa loob ng 3 araw pinabagsak niya ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Hindi siya basta lalaki lamang. Siya ay isang maninila at ako ang kanyang biktima. Kung gayon, maging isang magandang biktima ka. Sagot ng kanyang ina bago tumalikod at lumabas ng silid. Habang pababa ng hagdan, naramdaman ni Ada ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hinanap niya ang init ng kamay ni Mio na laging humahawak sa kanya tuwing siya ay kinakabahan bago ang malalaking event. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang malamig na rehas ng hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila patungo sa isang bitayan. Sumakay sila sa isang itim na Mercedes-Benz. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon ay tila sumasakal kay Ada. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Quezon City na mabilis na lumalampas. Naalala niya ang mga simpleng biyahe nila ni Mio noon, sakay ng lumang kotse nito, kung saan nagtatawanan sila habang kumakain ng fishball sa tabi ng kalsada. Nung mga panahong iyon, wala siyang suot na brilyante, ngunit ang kanyang puso ay puno ng liwanag. Ngayon, sa gitna ng lahat ng karangyaan, ang pakiramdam niya ay isa siyang bangkay na pinalalamutian. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang sikat na hotel kung saan gaganapin ang Grand Gala. Ang thrum ng mga makina ng iba pang mamahaling sasakyan at ang kislap ng mga kamera mula sa mga paparazzi ay bumubuo ng isang nakakahilong kapaligiran. Ang mga security guard na nakasuot ng barong
ay abala sa pagbubukas ng mga pinto at paggabay sa mga bisita. Naramdaman ni Ada ang bigat ng tingin ng mga tao nang bumukas ang pinto ng kanilang sasakyan. Isang malalim na hininga ang kanyang kinuha. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang tuhod. Lumabas siya at ang bawat flash ng kamera ay tila isang suntok sa kanyang mukha. Lumakad siya sa itim na carpet. Hindi pula, kundi itim ang kulay ng King Group. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang mga bulungan ng mga tao. Iyan ang CEO ng Royal Group. Balita ko ay gumuho na ang kumpanya nila. Sana ay mapansin siya ng bagong chairman. Iyan na lang ang pag-asa niya. Ang mga salitang ito ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nakarating sila sa malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng marahang musika ng mga violin ay lumalabas mula sa loob. Tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Ang mga pintong gawa sa mabigat na kahoy ay dahan-dahang bumubukas. Inilalantad ang isang mundo ng ginto, kristal at kapangyarihan. Tumingin si Ada sa unahan, sa isang mataas na platform kung saan may isang bakanteng upuan na tila isang trono. Doon, mauupo ang taong may hawak ng kanyang kapalaran. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang musika ay huminto, at ang lahat ng mga mata ay lumingon sa kabilang panig ng ballroom. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa speaker, formal at puno ng otoridad. Ladies and gentlemen, please welcome the Executive Chairman of King Group. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay at isang solong spotlight ang tumama sa itaas ng grand staircase. Isang anino ng isang lalaki ang lumitaw, matikas ang tindig, ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Habang dahan-dahan siyang bumababa, ang puso ni Ada ay tila huminto sa pagtibok. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila tumatama sa mismong kaluluwa ni Ada. Nang makarating ang lalaki sa gitna ng liwanag, ang mundo ni Ada ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mukha na nakikita niya gabi-gabi sa kanyang mga panaginip, ang mukha na binalewala niya at sinaktan, ay ang mukha na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may malamig na tagumpay. Hindi nakahinga si Ada. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi dahil sa kanyang ina na nakakapit sa kanyang braso, marahil ay bumagsak na siya sa sahig. Ang chairman ay hindi lumapit sa kanya. Sa halip, tumayo ito sa harap ng lahat. Kinuha ang isang baso ng champagne at tumingin ng diretso sa mga mata ni Ada. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na nagsasabing, ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Ang pinakamasakit na paghihiganti ay hindi ang pagganti ng sugat, kundi ang pagpapakita na ang taong binaliwala mo ay siya palang may hawak ng iyong hininga. Ang bawat tibok ng puso ni Ada ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking nakatayo sa gitna ng liwanag, ang lalaking pinagkakaguluhan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay ang lalaking 7 taon niyang minaltrato. Si Mio, ang kanyang walang kwentang asawa. Ngunit wala na ang suot nitong lumang t-shirt na may mantsa ng mantika. Wala na ang malambot na tingin na laging humihingi ng atensyon. Ang Mio na nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng isang midnight blue na tuxedo na yari sa telang tila humihigop ng lahat ng liwanag sa silid. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-brushback. Inilalantad ang isang mukha na puno ng otoridad at misteryo. Ang kanyang bawat galaw ay may bigat ng isang hari na nagbabalik sa kanyang kaharian. Hindi maari ito. Bulong ni Doña Victorina, ang kanyang boses, ay nanginginig sa takot at pagkalito. Ang kanyang ina na kanina ay punong-puno ng kayabangan. Ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi malaman kung saan titingin. Paano naging chairman ang basurang iyon? Imposible!
Ngunit hindi nakikinig si Ada. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Mio. Naalala niya ang bawat gabi na iniwan niya itong mag-isa sa kusina. Ang bawat beses na tinawag niya itong pabigat. At ang huling sampal na ibinigay niya bago ito pinalayas sa ulan. Ang bawat alaala ay tila isang matalim na bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Anupat hindi siya makalunok sa tindi ng pagsisisi at kahihiyan. Dahan-dahang bumaba si Mio sa hagdanan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa bawat pako ng kabaong ng Royal Group. Ang mga negosyante na dati ay hindi man lang tumitingin kay Mio noong sinusundo nito si Ada sa opisina. Ngayon ay naguunahang makipagkamay sa kanya. Nag-aabang ng kahit isang sulyap mula sa bagong hari ng industriya. Ladies and gentlemen, ang boses ni Mio ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Ito ay malalim, buo, at puno ng kapangyarihan. Isang boses na hindi kailanman narinig ni Ada sa loob ng kanilang bahay. Thank you for joining us tonight. The King Group is not just here to do business. We are here to reclaim what was lost and to ensure that true value is recognized not by the clothes a person wears, but by the integrity of their soul. Habang nagsasalita si Mio, ang kanyang mga mata ay dumaan sa pwesto ni na Ada. Para kay Ada, ang sandaling iyon ay tila tumagal ng isang dekada. Inasahan niyang makakakita siya ng galit, ng paghihiganti, o kahit anong emosyon. Ngunit ang nakita niya ay mas masakit pa sa galit, katahimikan, isang malamig, at walang pakialam na tingin na tila ba isa lamang siyang dekorasyon sa pader. Ma, kailangang nating lumapit sa kanya. Ang boses ni Doña Victorina ay biglang nagbago, naging mapanipsip at puno ng desperasyon. Hinila nito ang braso ni Ada. Ada, asawa mo siya. Isang salita mo lang, maliligtas ang Royal Group. Sabihin mong nagkamali tayo. Sabihin mong mahal mo siya. Bilisan mo. Ma, ayoko. Pagpigil ni Ada, ngunit wala siyang lakas. Ang kanyang dignidad ay parang isang gusaling gumuho na. At ang tanging natitira ay ang labi ng kanyang pagkatao. Lumakad sila palapit sa kumpol ng mga tao sa gitna. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang makarating sila sa harap ni Mio, ang mga tao sa paligid ay unti-unting tumahimik. Tila nararamdaman ang tensyon na namumuo sa pagitan ng dating mag-asawa. Huminto si Mio sa pakikipag-usap sa isang senador at dahan-dahang lumingon. Mio, ang tinig ni Ada ay nanginginig, halos hindi marinig sa gitna ng mahinang tugtog ng orkestra. Mio, kailangan nating mag-usap, please. Tumingin si Mio sa kanya. Walang nangiti, walang kunot ng noo. Isang blangkong pahina lamang. I'm sorry, madam. Ang boses ni Mio ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng taglamig. Ang bawat salita ay may formalidad na mas masakit pa sa sampal. Do I know you? I don't recall having any appointments with the Royal Group tonight. Parang gumuho ang langit sa ulunan ni Ada. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nagtatakip ng bibig sa gulat. Ang iba naman ay may mapanuyang ngiti. Ang CEO ng Royal Group, ang reyna ng Quezon City, ay hiningan ng pagkakakilanlan ng sarili niyang asawa. Mio, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Sabat ni Doña Victorina, pilit na tumatawa ng plastic. Mio, iho, ako ito ang mama mo. Alam nating lahat na may konting tampuhan lang, pero pamilya tayo, di ba? Ibinaling ni Mio ang kanyang tingin sa matanda. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat. Ang pamilya ay pinoprotektahan, hindi dinuduraan. Ang pamilya ay pinapahalagahan, hindi tinatapon sa ulan na parang basura. At higit sa lahat, ang pamilya ko ay nasa bahay, natutulog ng payapa. Malayo sa mga taong ang tingin sa pag-ibig ay isang transaksyon lamang. Tumalikod si Mio at muling hinarap ang ibang mga bisita.
Tila ba tapos na siyang mag-aksaya ng panahon sa mga insekto sa kanyang paligid. Naiwang nakatayo si Ada sa gitna ng ballroom. Ang kislap ng kanyang mga brilyante ay tila naging bigat na nagnanais siyang ibaon sa ilalim ng lupa. Ang bawat bulong ng mga tao ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naintindihan ni Ada ang pakiramdam ng maging invisible. Naintindihan niya ang pakiramdam ni Mio sa loob ng 7 taon habang pinapanood niya ang likod ng lalaking dati niyang pagmamay-ari. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano mo susuyuin ang isang pusong ikaw mismo ang pumatay? At ang mas masakit na katotohanan, paano mo mababawi ang isang taong hindi ka na nakikilala? Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil tinanggal ka na niya sa kanyang mundo? May mga pagkakataon sa buhay na ang bawat salitang iyong binitawan noon ay babalik sa iyo na parang mga palasong may lason, handang tumama sa gitna ng iyong sariling puso. Nakatayo si Ada sa harap ng dambuhalang gusali ng King Group. Ang salamin ng skyscraper ay tila isang malaking salamin na nagpapakita ng kanyang kasalukuyang anyo. Isang babaeng pilit na nagtatago ng kanyang pagkawasak sa likod ng isang kupas na dangal. Hindi na siya ang CEO na iginagalang ng lahat. Siya na lamang ang babaeng naghihintay ng pagkakataong mapansin sa reception area kung saan kanina pa siya tinitingnan ng may halong pait at pagkutsa ng mga empleyadong dati ay yumuyuko sa kanya. "Madam, you may enter now. The chairman will see you for 10 minutes. Ang boses ng sekretarya ay walang bahid ng emosyon, kasing lamig ng puting marmol sa paligid. Pumasok si Ada sa opisina ni Mio. Ang bawat hakbang niya sa makapal at malambot na karpet ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kahihiyan. Ang silid ay malawak. Tanaw ang buong syudad ng Makati mula sa malalaking bintana. Ngunit ang lamig sa loob ay tila nanggagaling sa lalaking nakatalikod at nakatingin sa malayo. "Mio." Ang tinig ni Ada ay nanginginig. Ang bawat letra ng pangalang iyon ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. "Please, let's talk. Kahit sandali lang, hindi ito tungkol sa business. Tungkol ito sa atin." At kay Lara. Dahan-dahang humarap si Mio. Ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa bato. Walang galit, walang pait, tanging isang malalim at nakakatakot na katahimikan. 10 minutes, Madam de Guzman, at pakiusap. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko para makuha ang gusto mo. Tapos na tayo sa laro na yan. "I was wrong, Mio. Admit it. Naging bulag ako." Ang mga luha ni Ada ay nagsimulang pumatak. Bawat butil ay tila nagdadala ng bigat ng 7 taong pagkakamali. Ang Royal Group ay gumuho na. Ang mga bangko, ang mga suppliers, lahat sila ay tinalikuran ako. Ikaw lang ang may hawak ng kapangyarihan para itigil ito. Please, huwag mo namang hayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mio. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol na papalapit. Huminto siya sa harap ni Ada, sapat na malapit para maramdaman nito ang bango ng kanyang pabango na dati ay pamilyar. Ngunit ngayon ay tila napakalayo na. "Pinaghirapan ng pamilya mo?" Ang boses ni Mio ay naging isang bulong na tila kagat ng yelo. "Naaalala mo ba noong sinabi mo sa akin na isa akong parasite? Na ang bawat sentimong ginagastos ko ay galing sa pawis mo? Naaalala mo ba noong tinawag mo akong mediocrity na dapat nang itapon? Well, madam, the parasite has grown. At ang mediocrity na tinawag mo ay siya palang nagbabayad ng mga utang na hindi mo man lang alam na meron ka. Mio, I didn't mean those words." Pagmamakaawa ni Ada, ang kanyang kamay ay nagtangkang humawak sa braso ni Mio, ngunit mabilis na umiwas ang lalaki na tila ba ang hawak ni Ada ay may dalang sakit. "You meant every word, Ada. Every slap, every insult, every night na pinatulog mo ako sa sofa habang pinag-uusapan ninyo ng mama mo kung gaano ako kawalang kwenta.
Ang bawat segundo ng 7 taon na yon ay nakatatak sa kaluluwa ko. Kinuha ni Mio ang isang folder mula sa kanyang mesa at marahang inilapag ito sa harap ni Ada. Ang tunog ng folder sa ibabaw ng lamesa ay tila isang malakas na bagsak ng pinto sa gitna ng gabi. "Ano ito?" tanong ni Ada, bagaman alam na ng kanyang puso ang sagot. "Ang mga papeles na hinihingi mo nung gabing pinalayas mo ako sa ulan," sagot ni Mio. "The annulment papers. I already signed them. Hindi mo na kailangang magmakaawa para sa kalayaan mo, Ada. Malaya ka na sa pabigat na tulad ko." Nanginig ang mga kamay ni Ada habang binubuksan ang folder. Doon, sa ibaba ng pahina, ang pirma ni Mio ay malinaw at matatag. Isang huling tuldok sa kabanata ng kanilang buhay. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang talim na humihiwa sa mga daliri ni Ada. As for the Royal Group, pagpapatuloy ni Mio habang bumabalik sa kanyang upuan, "It will fall. Hindi dahil gusto kong sirain ka, kundi dahil kailangang malinis ang lahat ng dumi na itinago ninyo sa loob ng maraming taon. Ang kumpanya ay parang isang bahay na puno ng anay, Ada. At ang anay na yon ay ang sarili mong ina." "What do you mean?" Ang panginginig ni Ada ay lumipat mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang buong katawan. "You'll find out soon enough," tugon ni Mio. Ang kanyang tingin ay bumalik sa mga papeles sa kanyang mesa. Tila ba hindi na naroon si Ada. "Your 10 minutes is up. You wanted this, right? The freedom to be successful without me. Now you have it. You have everything you ever wanted, madam, except the man who would have died for you." Tumayo si Ada. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa papel na madaling itumba ng hangin. Humakbang siya palabas ng opisina. Ang bawat segundo ay tila isang paglayo sa tanging kaligtasang natitira sa kanya. Nang sumara ang pinto ng elevator, bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga hagulgol ay tila mga anino sa loob ng bakal na kahon. Naiwan si Mio sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na litrato mula sa kanyang drawer. Ang litrato ni Ada noong bago pa lamang silang kasal. Noong ang mga mata nito ay puno pa ng tunay na pagmamahal at hindi ng kislap ng brilyante. Ang kanyang daliri ay dumaan sa mukha ni Ada sa larawan. Isang galaw na puno ng hapis at isang pag-ibig na pilit niyang pinapatay. "Sana ay hindi na kailangang umabot sa ganito, Ada," bulong niya sa hangin. "Pero kailangan mong maranasan ang dilim para muli mong makita ang liwanag." Sa labas, ang araw ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Nagbabadya ng isa na namang malakas na ulan. Ang tanong na naiwan sa malamig na silid ay, hanggang kailan kayang panindigan ng isang tao ang kanyang kayabangan bago niya mapagtanto na ang lahat ng kanyang inakalang yaman ay isa lamang malaking kahungkagan? Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malaman na ikaw ay niloko, kundi ang mapagtanto na ang taong itinuring mong kalaban ay siya palang kaisa-isang nagligtas sa'yo sa gitna ng digmaan. Nananatiling madilim ang opisina ni Ada sa Royal Group. Ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay ang malamig na sikat ng buwan na tumatama sa mga alikabok na lumilipad sa hangin. Ang lahat ng mga gamit ay may selyo na ng bangko. Ang mga mamahaling painting, ang mesa. Kahit ang kanyang paboritong swivel chair, wala na ang kapangyarihan, wala na ang korona. Sa kanyang paghahanap ng mga personal na gamit, natisod ni Ada ang isang maliit at lumang cabinet sa sulok na madalas ay hindi niya napapansin. Ito ang cabinet na ginagamit ni Mio noong madalas itong tumatambay dito para hintayin siyang matapos sa trabaho. Gamit ang isang gunting, pinilit niyang buksan ang nakalock na drawer. Narinig ang tunog ng pagpihit at pagkapunit ng kahoy hanggang sa bumukas ito. Sa loob ay may isang itim na folder at isang maliit na kwaderno. Dahan-dahan itong binuksan ni Ada. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila ba may masamang premonisyon. Nanlabo ang kanyang paningin sa unang pahina pa lamang. Ito ay mga record ng bangko mula noong 3 taon na ang nakalilipas. Ang panahon
Kung kailan muntik ng mabangkarote ang Royal Group dahil sa isang maling investment sa real estate. Naalala ni Ada, bigla na lamang may dumating na anonymous investor na nagpasok ng 50 milyong piso para isalba ang kumpanya. Akala niya noon ay swerte lang. Ngunit sa dokumentong hawak niya ngayon, malinaw ang nakasulat. Ang perang iyon ay nanggaling sa personal na account ni Emilio Salazar. Sa gilid ng papel, may maliit na sulat kamay si Mio na tila isang bulong sa papel. Para kay Ada, huwag hayaang malaman niya na galing ito sa akin para hindi masugatan ng kanyang pride. Hayaan siya nang maniwala na tagumpay niya ito. Hindi. Napahawak si Ada sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang paghila ng kutsilyo sa loob ng kanyang baga. Mio, bakit? Nagpatuloy siya sa paglipat ng mga pahina. Natagpuan niya ang mga resibo ng pagbabayad sa mga utang na akala niya ay matagal ng bayad ng kumpanya. Lahat ng iyon, si Mio ang nag-aayos sa likod ng mga anino habang siya ay abala sa pagdalo sa mga party at pagmamayabang sa social media. Ang asawang tinawag niyang pabigat, ang siya palang pundasyon na pumipigil sa kanyang kaharian upang hindi gumuho. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nasa huling bahagi ng folder. May mga litrato ng mga tseke at mga transcript ng usapan sa pagitan ng accountant ng kumpanya at ni Doña Victorina. Ang kanyang ina, ang babaeng palaging nagsasabi na si Mio ay magnanakaw, ay siya palang bumubutas sa kaban ng Royal Group. Dahan-dahang naintindihan ni Ada ang lahat. Si Doña Victorina ang kumuha ng milyon-milyong piso para sa sarili nitong luho at pagsusugal, at sa bawat pagkakataon, gagamitin nito ang pangalan ni Mio para pagtakpan ang sariling dumi. Kinuha ni Mio ang pera sa Vault, Ada. Nakita ko siya. Naalala ni Ada ang boses ng kanyang ina noong nakaraang taon. Palamunin na nga, magnanakaw pa. At siya naman, bilang isang anak na bulag sa pag-ibig sa ina, ay naniwala. Pinahiya niya si Mio, pinaluhod sa harap ng mga katulong at tinawag na hampas lupa, habang si Mio, sa kanyang katahimikan, ay tinatanggap ang lahat ng sisi para lamang hindi masira ang tingin ni Ada sa sariling ina. Anong ginagawa mo pa rito, Adelaida? Isang boses ang nagpalingon kay Ada. Nakatayo sa pintuan si Doña Victorina. Balisa ang muka at may hawak na isang maliit na maleta. Wala na ang poise niya nito, ang buhok ay magulo at ang mga mata ay puno ng takot. Ma, tumayo si Ada. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang iwinawagayway ang mga dokumento. Ikaw pala. Ikaw ang nagnanakaw sa kumpanya ko. Ikaw ang sumira sa amin ni Mio. Unimbes na humingi ng tawad, isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Doña Victorina. Isang tawa na puno ng pait at kawalan ng hiya. At ano ngayon? Ako ang nagpalaki sa'yo. Utang mo sa akin ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging CEO. Karapatan ko ang perang iyan. Karapatan mong sirain ang buhay ko? Sigaw ni Ada. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang pisngi na tila mga ilog ng pagsisisi. Pinalayas ko ang tanging lalaking nagmahal sa akin ng totoo dahil sa mga kasinungalingan mo. Pinaniwala mo ako na basura siya. Pero ikaw pala ang tunay na basura sa buhay ko. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Adelaida. Humakbang palapit ang matanda. Akmang sasampalin ng anak. Ngunit hinarang ito ni Ada. Ang mga mata ni Ada ngayon ay puno ng apoy ng katotohanan. Umalis ka na, Ma. Ang boses ni Ada ay naging malamig at matalim bago ko patawagin ang mga pulis para ipakita sa kanila ang mga ebidensyang ito. Kunin mo ang mga alahas mo at wag mo na akong muling tatawaging anak. Wala na tayong kumpanya, wala na tayong yaman. Dahil sa'yo, wala na rin akong asawa. Nagmamadaling lumabas si Doña Victorina, hindi man lang lumingon. Tila isang daga na tumatakas sa lumulubog na barko. Naiwan si Ada na mag-isa sa gitna ng madilim na opisina.
Bumagsak siya sa sahig, yakap-yakap ang kwaderno ni Mio. Ang bawat pahina nito ay tila isang yakap mula sa nakaraan, isang yakap na hindi niya pinahalagahan. Ang katahimikan sa silid ay tila sumisigaw ng kanyang mga pagkakamali. Mio, bulong niya sa gitna ng kanyang mga hagulgol. Patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang ihip ng hangin sa labas at ang malakas na buhos ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bintana. Isang ulan na, katulad noong gabing pinalayas niya ang kanyang kaligtasan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang unregistered number. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Madam Ada. Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya, formal at seryoso. This is from the security of the Grand Towers. May mga tauhan po ng bangko na nandito ngayon sa inyong mansion. Kukunin na po ang lahat ng gamit, pati na po ang silid ng inyong anak. Kailangan niyo na pong pumunta rito. Nanlamig ang buong katawan ni Ada. Si Lara, nasaan ang anak ko? Nandito po siya sa labas, madam. Umiiyak po. Doon naramdaman ni Ada ang tunay na kahulugan ng pagkawasak. Hindi lamang kumpanya, hindi lamang asawa, kundi pati ang tanging tirahan ng kanyang anak ay kukunin na sa kanya. Ang pinakamalamig na ulan ay hindi ang nanggagaling sa langit, kundi ang ulan na bumubuhos sa isang pusong wala nang masisilungan. Nakarating si Ada sa tapat ng kanilang mansion na halos hindi makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Sa labas ng malaking gate, nakaparada ang isang malaking truck at ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ay abalang naglalabas ng mga kagamitan. Ang kanyang mamahaling piano, ang mga sofa na gawa sa Italia, pati na ang mga painting na pinili niya para sa kanyang sala. Lahat ay itinuturing na lamang na mga numero sa listahan ng bangko. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Sigaw ni Ada habang tumatakbo papasok, ngunit hinarang siya ng isang opisyal na may hawak na mga papeles. Madam, may court order kami. Ang lahat ng ari-ariang ito ay nagsisilbing kolateral sa mga utang ng Royal Group na hindi na nabayaran. Wala na kayong karapatan sa lupang ito. Ang boses ng lalaki ay tuyo. Walang puwang para sa pakikipagnegosasyon. Sa isang sulok ng hardin, nakita ni Ada ang maliit na figura ni Lara. Nakaupo ang bata sa damuhan, yakap-yakap ang kanyang basang oso, ang mga mata ay namumula sa walang tigil na pag-iyak. Ang bawat hagulgol ng bata ay tila isang palasong tumatama sa konsensya ni Ada. Lumapit siya at nanginginig, naniyakap ang anak. Mama, bakit kinukuha nila ang mga gamit natin? Nasaan si Papa? Gusto ko na pong pumasok sa loob. Nilalamig na ako. Ang boses ni Lara ay nanghihina. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, hindi lang sa takot, kundi dahil na rin sa nagsisimulang lagnat. Shh! Tahan na, Lara. Nandito lang si Mama. Bulong ni Ada, bagaman sa loob niya ay nararamdaman niya ang sariling pagkawasak. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kanyang ina, ngunit tanging ang mga bakanteng kwarto na lamang ang sumasagot sa kanya. Ang huling pag-asa niya na may naiwan pang pera sa vault ay naglaho nang makita niyang nakabukas ito at wala ng laman. Ang kanyang sariling ina ang kumuha ng huling bala para sa kanilang kaligtasan bago ito tuluyang tumakas. Wala nang nagawa si Ada nang tuluyan silang itaboy palabas ng gate. Ang huling tunog ng pagkakandado ng malaking kadena sa pinto ng kanilang mansyon ay tila isang hatol na hinding-hindi na sila makakabalik. Nakatayo ang mag-ina sa gilid ng kalsada habang ang dilim ay unti-unting lumalalim. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang pumatak. Bawat butil ng tubig ay tila tumutusok sa balat ni Ada. Ang kanyang suot na mamahaling takong ay nabali ng tangkain niyang maglakad ng mabilis. Kaya naman itinapon niya ito at naglakad ng nakayapak sa magaspang at malamig na semento. Mama,
Gutom na po ako. Bulong ni Lara. Hinalungkat ni Ada ang kanyang bag, umaasang may natirang kahit konting barya. Doon niya nahanap ang kanyang wallet, puno ng mga credit card na wala na ring silbi dahil lahat ay kanselado na. Sa pinakailalim ng zipper, nakakita siya ng 200 piso. Ito na ang natitirang yaman ng dating CEO ng Royal Group. Naglakad sila hanggang sa makarating sa isang maliit na karinderya sa kanto. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang ingay ng mga tricycle ay malayo sa mundong kinalakihan ni Ada. Bumili siya ng isang mangkok ng mainit na lugaw para kay Lara. Pinanood niyang kumain ng bata. Bawat subo ni Lara ay tila isang sampal sa kanya. Ito ang batang dati ay kumakain sa mga 5-star hotel at ngayon ay nakaupo sa isang plastik na silya sa gilid ng kalsada. "Hindi ka ba kakain, Mama?" tanong ni Lara habang inaalok ang kanyang kutsara. "Busog pa si Mama, anak. Kainin mo lang yan para lumakas ka." Pagsisinungaling ni Ada. Ang totoo, ang kanyang sikmura ay namamaluktot na sa gutom, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa anumang pangangailangan ng katawan. Habang bumubuhos ang ulan, naalala ni Ada si Mio. Noong mga panahong ganito, si Mio ang humahawak ng payong para sa kanya. Siya ang nagluluto ng mainit na sabaw at tinitiyak na komportable sila. Ngayon, sa gitna ng tunay na bagyo, napagtanto ni Ada na hindi pala ang kumpanya o ang mansyon ang kanyang tunay na tahanan. Ang kanyang tunay na tahanan ay ang mga braso ni Mio, ang proteksyong itinapon niya dahil sa kanyang sariling kapalaluan. Matapos kumain, naghanap sila ng masisilungan. Nakakita sila ng isang saradong tindahan na may konting bubong na lumalampas sa bangketa. Inilatag ni Ada ang kanyang mamahaling blazer sa semento para mahigaan ni Lara. Niyakap niya ang anak para ibigay ang natitirang init ng kanyang katawan. "Mama, babalik pa ba si Papa?" tanong ni Lara bago ito tuluyang makatulog dahil sa pagod at lagnat. Hindi nakasagot si Ada. Tumingala siya sa madilim na langit, ang mga patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagiging mag-isa. Wala nang Doña Victorina na mag-uutos, wala nang mga empleyadong susunod. Tanging siya na lamang at ang kanyang pagkakamali. Biglang isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanilang pwesto. Ang tunog ng gulong na humihinto sa gitna ng baha ay naging hudyat ng kaba sa dibdib ni Ada. Ang pinto ng isang itim na SUV ay bumukas at isang lalaking nakasuot ng raincoat ang lumabas. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa lakas ng ulan, ngunit ang bawat hakbang nito patungo sa kanila ay puno ng layunin. Yinakap ni Ada nang mahigpit si Lara. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa takot. "Sino kayo? Anong kailangan niyo?" Ang lalaki ay huminto sa harap nila. Hindi nagsasalita. Dahan-dahan nitong ibinaba ang hood ng kanyang raincoat at doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste ng kuryente, nakita ni Ada ang isang pamilyar na mukha. Hindi ito si Mio, kundi ang kanang kamay at personal na bodyguard ni Mio na si Benjo. "Madam Ada." Ang boses ni Benjo ay seryoso ngunit may bakas ng awa. "Pinapunta ako rito ng chairman," sabi niya. May isang taong hindi marunong magpahalaga sa kanyang sarili na nangangailangan ng tulong. "Chairman?" Napait ang nangiti ni Ada. "Si Mio? Nasaan siya? Bakit hindi siya ang pumunta rito?" "Ang chairman ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa pag-aari ng inyong mansion," sagot ni Benjo. At ang sabi niya, hindi pa raw ito ang tamang panahon para magkita kayo. Pero ayaw niyang makita ang kanyang anak na nagdurusa sa kalsada. "Sumama na po kayo sa akin." Isang malaking desisyon ang nasa harap ni Ada. Ang kanyang pride ay nagnanais na tumanggi, ngunit ang panginginig ni Lara sa kanyang bisig ang nagpaalala sa kanya na wala na siyang karapatang maging mayabang. Sumakay sila sa sasakyan, ngunit imbes na dalhin sila sa isang hotel,
Dinala sila ni Benjo sa isang maliit at lumang apartment sa isang tahimik na distrito. "Dito muna kayo," sabi ni Benjo habang iniaabot ang susi. Sabi ng chairman, "Kailangan niyo munang matutunang tumayo sa sarili ninyong mga paa bago kayo muling humarap sa kanya. May mga groceries na sa loob at may gamot na rin para sa bata." Nang makaalis si Benjo, pumasok si Ada sa loob ng apartment. Ito ay maliit, payak, at malayo sa karangyaan. Ngunit sa ibabaw ng lamesa, nakakita siya ng isang maliit na papel na may sulat kamay na kilalang kilala niya. Ang tunay na reyna ay hindi nakikilala sa kanyang trono, kundi sa kung paano niya itinataguyod ang kanyang pamilya sa gitna ng kahirapan. "Prove to me that you are more than just a CEO, Ada." Napasandal si Ada sa pinto. Ang mga luha niya ay muling pumatak. Alam niyang ito ay hindi lamang tulong, kundi isang pagsubok. Ang huling pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Mio para magbago. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, isang malaking takot ang nananatili sa kanyang isipan. Sino ang mga taong tinutukoy ni Mio na nagmamasid sa kanya? At hanggang kailan siya mananatili sa vanguard na ito ni Mio bago ang tunay na kalaban ay magpakita? Ang tunay na bigat ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng dokumentong kailangang pirmahan, kundi sa bawat butil ng pawis na pumapatak para sa isang subo ng pagkain ng iyong minamahal. Nagising si Ada sa tunog ng malakas na pagtilaok ng mga manok mula sa kapitbahay at ang ingay ng mga tricycle na dumadaan sa labas ng maliit na apartment. Wala nang malambot na kama, wala nang sutlang kumot. Ang sahig na semento ay malamig at matigas, sapat na upang magprotesta ang kanyang likuran. Tumingin siya kay Lara na mahimbing pang natutulog sa tabi niya. Ang mukha ng bata ay payapa sa kabila ng kanilang kalagayan. Dahan-dahan siyang tumayo, pilit na hindi iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Sa loob ng 3 linggo, natutunan ni Ada ang mga bagay na akala niya ay para lamang sa mga tauhan niya noon. Natutunan niyang maglaba, gamit ang sariling mga kamay, hanggang sa mamula ang kanyang mga daliri. Natutunan niyang magtipid sa bawat patak ng tubig at kuryente. Ngunit ang pinakamahirap na aral ay ang paglunok ng kanyang natitirang kayabangan. Nagtatrabaho si Ada sa pampublikong palengke, sa isang sap ng mga isda na pagmamay-ari ng isang matandang babaeng tinatawag nilang Aling Myrna. Ang dating CEO ng Royal Group ay abala na ngayon sa paglilinis ng mga kaliskis, pagtanggal ng mga hasang, at pagbubuhat ng mga batya ng yelo. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga brilyante, ngayon ay puno na ng maliliit na sugat at amoy lansa na tila ba ayaw nang maalis sa kanyang balat. "Ada, bilisan mo dyan at may bagong dating na mga tulingan," sigaw ni Aling Myrna habang abala sa pakikipagtawaran sa mga mamimili. "Opo, Aling Myrna. Papunta na po," sagot ni Ada. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang lumang t-shirt. Ang bawat hakbang niya sa maputik at madulas na sahig ng palengke ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa bawat sandali ng hirap, laging sumasagi sa kanyang isip si Mio. 7 taon itong gumigising ng maaga, nagluluto at nag-aasikaso sa kanya nang walang reklamo. Ngayon lamang naintindihan ni Ada kung gaano kalaki ang sakripisyo ng asawa para lamang maging komportable siya. Habang naglilinis ng isda, narinig ni Ada ang ilang mga pamilyar na boses. Ang mga bulungan ng mga taong dumadaan ay tila mga bubuyog na pilit sumasundot sa kanyang pandinig. "Hoy, tingnan mo! Hindi ba yan si Adelaida de Guzman? Yung sikat na CEO," sabi ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling sunglasses na dati ay isa sa mga socialite na laging sumasama sa mga party ni Ada. "Oo nga, balita ko ay naghirap na sila matapos siyang iwan ng asawa. Akalain mo nga naman, sa palengke na ang bagsak niya ngayon. Karma nga naman," sagot ng kasama nito nang may halong pait na tawa. Tumigil ang mundo ni Ada sa sandaling iyon.
Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa kahihiyan. Nais niyang tumakbo at magtago. Ngunit nang makita niya ang mga barya sa kanyang lalagyan, ang perang pambili ng gamot at gatas ni Lara, ay muli niyang hinawakan ang kanyang kutsilyo. Hindi niya itinaas ang kanyang paningin. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis, hinahayaang ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. Sa hapon pagkatapos ng trabaho, naglalakad si Ada pauwi habang bitbit ang isang maliit na supot ng mga tirang isda at ilang pirasong gulay. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod at ang bawat kalamnan niya ay sumasakit. Nang makarating siya sa apartment, sinalubong siya ni Lara ng isang mahigpit na yakap. "Mama, luto na po ang kanin. Tinuruan po ako ni Aling Nena kung paano magsaing." Masayang sabi ni Lara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa proud na pakiramdam. Napaupo si Ada sa sahig at yinakap ang anak. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan sa palengke ay tuluyan ng bumuhos. "Salamat anak. Patawarin mo si Mama kung ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon." "Okay lang po, Mama. Mas gusto ko po ito kasi lagi niyo na po akong kasama. Dati po, laging kayo nasa work." Bulong ni Lara habang pinupunasan ang mga luha ng kanyang ina. Ang simpleng hapunan nila ay naging masaya sa kabila ng lahat. Doon napagtanto ni Ada na ang tunay na kaligayahan ay wala sa mga mamahaling buffet o malalaking mansyon, kundi sa tunay na koneksyon ng pamilya. Naintindihan na niya kung bakit mas pinili ni Mio ang manatili sa bahay noon. Mas mahalaga ang bawat sandaling kasama ang mga mahal sa buhay kaysa sa anumang halaga ng pera. Matapos makatulog ni Lara, lumabas si Ada sa maliit na balkonahe ng apartment. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na magaspang at may mga kalyo na. Napangiti siya ng mapait. Ito ang mga kamay na ngayon ay marunong ng lumaban para sa buhay. Biglang isang mahabang anino ang gumapang sa kalsada sa tapat ng kanilang apartment. Ang tunog ng isang makina ng sasakyan na dahan-dahang humihinto sa gitna ng katahimikan ng gabi ay nagpatayo ng balahibo ni Ada. Isang itim na Rolls Royce, ang uri ng sasakyang tanging ang mga pinakamayayaman lamang ang kayang magmay-ari. Ang pumarada sa tapat ng kanilang pinto, ang bawat hibla ng katawan ni Ada ay naging alerto. Hindi ito ang sasakyang ginagamit ni Benjo. Ang pinto sa likod ay dahan-dahang bumukas. Isang lalaking nakasuot ng puting barong ang lumabas. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad at isang aura na tila ba ang buong paligid ay sumusunod sa kanyang bawat galaw. Napatayo si Ada. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. Hindi niya makita ang mukha ng lalaki dahil sa dilim, ngunit ang paraan ng pagtayo nito ay nagpaalala sa kanya ng isang taong matagal na niyang hindi nakakausap ng maayos. "Sino ka?" tanong ni Ada. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Ang lalaki ay huminto sa tapat ng ilaw ng poste. Hindi ito si Mio. Ang mukha nito ay mas matanda. May mga guhit ng karanasan at kapangyarihan na tila ba nakakakita ng bawat sikreto ng isang tao. "Ako si Don Alejandro Salazar." Ang boses ng matanda ay malalim at may awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. "Ang ama ni Emilio, at nandito ako para alamin kung karapat-dapat ka pa bang bigyan ng isa pang pagkakataon o kung dapat na kitang tuluyang alisin sa buhay ng aking anak." Nanigas si Ada sa kanyang kinatatayuan. Ang biyenan niya, ang taong akala niya ay matagal nang wala, ang tunay na hari sa likod ng King Group, ay nasa harap niya ngayon. At ang tingin nito ay tila isang hatol na maaaring magpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang pinakamahirap na pagsubok ay hindi ang harapin ang iyong kaaway, kundi ang patunayan sa mga taong nasaktan mo na ang iyong puso ay tunay nang nagbago. "You look pathetic, Adelaida. Hindi ko akalain na ang babaeng nagpabagsak sa pride ng anak ko
ay makikita kong amoy lansa at nakatayo sa isang madilim na eskinita. Ang boses ni Don Alejandro ay kasing lamig ng bakal. Bawat salita ay tumatama sa dibdib ni Ada na parang isang malamig na hampas ng hangin. Nakatayo ang matanda sa harap niya. Ang kanyang puting barong ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang malaking kaibahan sa suot ni Ada, na kupas na t-shirt na may mantsa ng dugo ng isda. Naramdaman ni Ada ang panginginig ng kanyang mga kamay na may hawak na supot ng mga tirang hasang at buntot ng tulingan. Gusto niyang itago ang kanyang mga kamay sa likod. Gusto niyang takpan ang kanyang mukha dahil sa matinding kahihiyan. Ngunit sa halip na yumuko, huminga siya ng malalim at tinitigan ang matanda sa mga mata. I know, Don Alejandro. I look exactly like what I deserve to be. Ang boses ni Ada ay mahina ngunit matatag. Pero kung nandito po kayo para saktan pa ako, huli na po kayo. Sarili ko na po ang bumubugbog sa akin gabi-gabi. Sa tuwing nakikita ko ang anak ko na natutulog sa semento, bahagyang kumunot ang noo ng matanda, tila nagulat sa kawalan ng pagmamataas sa boses ng dating CEO. Lumakad si Don Alejandro. Nang dahan-dahan, ang tunog ng kanyang sapatos sa basang kalsada ay tila isang mabagal na marcha ng hatol. 7 na taon, Adelaida. 7 taon mong itinuring na basura ang anak ko. 7 taon siyang nagsilbi sa inyo ni Victorina habang ikaw ay abala sa pagpapakitang tao sa mundo. Pagpapatuloy ng matanda. Ang galit sa kanyang boses ay unti-unting lumalabas. Alam mo bang noong mamatay ang asawa ko, ang tanging hiling niya ay makitang masaya si Emilio? Pero anong ibinigay mo? Isang buhay na puno ng pang-aalipusta. Patawad po. Ang mga luha ni Ada ay nagsimulang pumatak, humahalo sa amoy ng palengke na nakadikit sa kanyang balat. Wala po akong ibang masasabi, kundi patawad. Binulag ako ng ambisyon, binulag ako ng maling akala na ang pera ang sukatan ng halaga ng isang tao. Pero ngayon alam ko na kung gaano ako naging kahirap sa gitna ng aking kayamanan. Tumingin si Don Alejandro sa supot ng isda na hawak ni Ada. At ngayon, balak mong bumalik sa kanya. Ngayong alam mong siya ang may hawak ng lahat ng pera na nawala sa'yo? Hindi po. Mabilis na sagot ni Ada. Hinding-hindi ko na siya muling lalapitan para sa pera. Gusto ko lang malaman kung masaya na ba siya. Gusto ko lang malaman kung nakakahinga na siya nang maluwag ngayong wala na ang pabigat na tulad ko sa buhay niya. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng makina ng Rolls-Royce na tila isang dambuhalang naghihintay sa dilim. Emilio is a fool, bulong ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay may halong pait at paghanga. He bought back your mansion. He cleared your personal debts. He even put guards around this building without you knowing it. All that, after what you did to him, he is still protecting you, Adelaida. He is protecting you from the monsters your mother left behind. Nanigas si Ada. Anong monsters, Don Alejandro? Ang mga taong pinagkakautangan ni Victorina ay hindi mga bangko, Ada. Sila ay mga sindikato na walang awa. At ngayong wala na ang iyong ina, ikaw at si Lara ang kanilang hahabulin. Iyan ang dahilan kung bakit ka inilagay ni Emilio rito. Ito ang pinakaligtas na lugar para sa inyo habang nililinis niya ang lahat ng dumi sa labas. Napaupo si Ada sa isang lumang silya sa balkonahe. Ang kanyang mundo ay muling umikot. Akala niya ay pinaparusahan siya ni Mio sa pamamagitan ng pagpapatira sa kanila sa maliit na apartment na ito. Pero ang totoo, ito pala ang kanyang kuta. Ang hirap na nararanasan niya sa palengke ay paraan ni Mio para hindi siya mahanap ng mga taong nagnanais siyang saktan. Mio, nibulong ni Ada, ang puso niya ay tila pinipigan ng matinding pasasalamat at lumbay. Hanggang kailan ka magsasakripisyo para sa akin? Huwag kang magpasalamat sa akin, sabi ni Don Alejandro habang tumatalikod. Nandito ako para sabihin sa iyo na kung sakaling maging panganib ka sa kaligtasan o sa pangalan ni Emilio,
Ako mismo ang magpapaalis sa iyo sa mundong ito. Be a mother first, Adelaida. Prove that you are worth the air my son breathes. Sumakay ang matanda sa sasakyan at ang pinto ay sumara ng may malalim na tunog, tila isang tuldok sa kanilang usapan. Nang umalis ang sasakyan, naiwan si Ada sa dilim, yakap ang supot ng isda na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Pumasok siya sa loob ng apartment, tiningnan si Lara na mahimbing na natutulog. Nilapitan niya ang anak at hinalikan ang noo nito. Sa bintana, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa tapat ng kalsada, nakasuot ng jacket at nakatingin sa kanilang palapag. Hindi ito si Benjo. Ang tindig nito ay iba. Mas mapanganib, mas masama ang aura. Naramdaman ni Ada ang isang malamig na kilabot sa kanyang batok. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimula nang lumitaw sa kanto ng kanilang bagong buhay. Kinuha ni Ada ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang wallpaper. Isang malabong picture nila ni Mio noong unang taon ng kanilang kasal. Mio, nasaan ka man? Please be safe. Huwag mo nang itaya ang buhay mo para sa isang tulad ko. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa tuktok ng King Group Tower, nakatayo si Mio sa harap ng bintana. Tinitingnan ang ulan na bumubuhos sa Quezon City. Hawak niya ang isang maliit na tracker sa kanyang tablet na nagpapakita ng lokasyon ni Ada. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may apoy ng determinasyon. Hindi ko hahayaang mahawakan nila kayo, Ada. Bulong ni Mio sa hangin. Kahit ang kapalit nito ay ang huling pagkakataon nating maging pamilya muli. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. We found them, Chairman. The debt must be paid in blood since your wife has no gold left. Ang pinakamataas na uri ng pagsisisi ay hindi matatagpuan sa mga salitang binibitawan, kundi sa desisyong ibigay ang sariling buhay para sa kaligtasan ng taong dati ay iyong minaliit. Nananatiling madilim ang paligid. Tanging ang mahinang liwanag mula sa isang lampara sa kanto ng silid ang nagbibigay ng anino sa mga dingding. Yakap-yakap ni Ada si Lara sa loob ng maliit na kwarto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang ibong nagpupumiglas sa isang masikip na hawla. Narinig niya ang tunog ng metal na pilit na ipinapasok sa trangka ng kanilang pinto sa labas. Ang marahang pagpihit na nagpapahiwatig na may hindi inanyayahang bisita na nagnanais pumasok. Mama, natatakot po ako, bulong ni Lara. Ang boses nito ay nanginginig at basa ng luha. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang si Mama. Hindi kita pababayaan. Tugon ni Ada. Ang kanyang boses ay matatag. Ngunit sa loob niya ay nararamdaman niya ang matinding panghihina. Wala siyang sandata, wala siyang ginto. Tanging ang sariling katawan lamang ang kaya niyang itaya para sa kanyang anak. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng apartment. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpakita ng 3 anino ng malalaking lalaki. Ang isa sa kanila ay may hawak na maikling bakal at ang amoy ng alak at masamang balak ay tila humalo sa hangin ng maliit na silid. Nandito pala ang magandang asawa ni Chairman Salazar. Ang boses ng lalaki ay puno ng pagkutya. Isang tunog na tila kuskos ng magaspang na papel sa semento. Sabi ng nanay mo, marami ka pang tinatagong hiyas. Oras na para bayaran ng mga utang ni Doña Victorina bago pa kami mawalan ng pasensya. Wala na kaming pera. Kunin niyo na ang lahat. Huwag niyo lang sasaktan ng anak ko. Sigaw ni Ada habang inilalagay ang sarili sa harap ni Lara. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handang tanggapin ang anumang sakit basta't wag lang madampyan ang kanyang anak. Humakbang palapit ang lalaki. Itinaas ang kanyang kamay na tila ba ay handang manakit. Napapikit si Ada. Hinihintay ang hapdi na darapo sa kanyang mukha. Ngunit ang inaasahang sakit ay hindi dumating. Sa halip, narinig niya ang tunog ng isang mabilis na paggalaw
at ang pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa sahig. Dumilat si Ada at nakita ang isang lalaking nakatayo sa pagitan niya at ng mga kriminal. Ang likod nito ay pamilyar, malapad, matatag, at tila isang pader na hinding-hindi matitibag ng anumang bagyo. Si Mio. Wala itong suot na mamahaling tuksido o barong. Nakasuot lamang ito ang itim na jacket at maong. Ngunit ang aura nito ay mas nakakatakot kaysa sa sino mang hari. Sa isang iglap, tila nagbago ang hangin sa loob ng silid. Naging mabigat at puno ng tensyon. Sabi ko sa inyo, huwag ninyo silang lalapitan. Ang boses ni Mio ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na 7 taon niyang itinago sa likod ng katahimikan. Chairman, hindi namin alam na nandito kayo. Ang pinuno ng mga lalaki ay nagsimulang umurong. Ang takot ay bakas sa kanyang nanginginig na tinig. Ngayon alam niyo na, sagot ni Mio. Sa isang mabilis na pagkilos na hindi halos masundan ng mga mata ni Ada, naitaboy ni Mio ang mga lalaki palabas ng apartment. Walang ingay ng labanan. Tanging ang tunog ng mga katawang tumatama sa pader at ang mabilis na pagtakas ng mga duwag na tila mga daga na nakakita ng pusa. Nang muling tumahimik ang paligid, dahan-dahang lumingon si Mio. Ang kanyang paghinga ay malalim at may maliit na sugat sa kanyang pisngi na nagdurugo. Tumingin siya kay Ada at sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Ada sa loob ng maraming taon ay tuluyang gumuho. Bumagsak si Ada sa kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat at pagsisisi na hindi na niya kayang pasanin. Ang kanyang mga hagulgol ay tila isang dam na nabasag. Ang bawat patak ng luha ay nagdadala ng pait ng nakaraan. Mio, patawarin mo ako. Hikbi ni Ada habang nakayuko sa paanan ng asawa. Patawarin mo ako sa lahat ng panahong itinuring kitang basura. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mapahamak ka para lang sa akin. Hindi ko deserve ang protection mo, Mio. Hindi ko deserve ang pag-ibig mo. Nanatiling nakatayo si Mio sa harap niya. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot para lamang saksihan ang tagpong ito. Dahan-dahang lumuhod si Mio para mapantayan si Ada. Inabot niya ang nanginginig na kamay ng asawa. Ang kanyang haplos ay kasing init ng mga alaala ng kanilang masayang nakaraan. Ada, tumingin ka sa akin, bulong ni Mio. Itinaas ni Ada ang kanyang mukha. Ang mga mata ay namumula at puno ng pagsamo. Ginawa ko ito hindi dahil kailangan mong magbayad, kundi dahil kahit gaano ko pilitin na magalit, ang puso ko ay laging bumabalik sa iyo. Ang boses ni Mio ay naging malambot, may bakas ng hapis at pagmamahal. Pero ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, Ada. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Marami pang tiwala na kailangang buuin muli. Gagawin ko ang lahat, Mio. Kahit habang buhay akong maglingkod sa iyo, kahit kailanman ay hindi ko na makuha ang yaman ko, basta't hayaan mo lang akong bumawi sa iyo at kay Lara. Pangako ni Ada, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa jacket ni Mio, tila ba ito na ang kanyang huling lifeline sa mundo. Lumapit si Lara at yinakap silang dalawa. Ang tatlong magkakayakap sa gitna ng maliit at madilim na apartment ay tila isang larawan ng pag-asa sa gitna ng pagkawasak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ada na siya ay ligtas, hindi dahil sa pera o sa posisyon, kundi dahil sa presensya ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Halika na, sabi ni Mio habang tinutulungan si Ada na tumayo. Hindi na kayo ligtas dito. Dadalhin ko na kayo sa bahay. Sa totoong bahay natin. Habang naglalakad sila palabas, napansin ni Ada ang isang itim na sobre na naiwan sa sahig. Marahil ay nahulog ng mga lalaki kanina. Palihim niya itong pinulot at itinago. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga monsters na binanggit ni Don Alejandro ay hindi pa tuluyang sumusuko.
At ang panganib ay tila mas malaki pa kaysa sa inaasahan niya. Sumakay sila sa sasakyan ni Mio. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada ng Quezon City, tiningnan ni Ada ang natutulog na si Lara sa kanyang tabi at ang profile ni Mio na nagmamaneho. Isang panibagong kabanata ang nagbubukas, ngunit ang itim na sobre sa kanyang bulsa ay tila isang bumubulong na banta. Ano ang nilalaman ng sobre ngayon na maaring maging huling hadlang sa kanilang muling pagsasama? At handa ba si Ada na harapin ang huling sikreto ng kanyang ina na maaring magpabago muli sa lahat? May mga sakripisyong hindi na kailangan ng madaming saksi dahil ang tunay na pag-ibig ay nasusukat sa mga desisyong ginagawa sa gitna ng kadiliman, kung saan walang ibang nakakakita kundi ang sarili mong konsensya. Nananatiling tahimik ang loob ng mansyon. Ang bawat sulok nito ay tila bumubulong ng mga alaalang pilit nilimot. Nakaupo si Ada sa gilid ng kama sa kanilang lumang silid. Ang silid na muling ibinalik ni Mio sa dati nitong ayos, hanggang sa huling detalye ng mga kurtina at amoy ng lavender. Ngunit sa halip na kapayapaan, ang nararamdaman ni Ada ay isang matinding kaba habang hawak ang itim na sobrang nakuha niya mula sa apartment. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga papel sa loob. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, ang mga dokumento ay tila mga aninong nagnanais siyang sakalin. Hindi lamang ito mga listahan ng utang, ito ay mga pekeng kontrata at mga pirma ni Mio na ginaya ng buong husay, isang masalimuot na pakana na binuo ni Doña Victorina bago ito tumakas. Diyos ko! Ang bulong ni Ada ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Naintindihan na niya ang lahat. Ang mga sindikatong humahabol sa kanila ay may hawak na ebidensya na magpapakita na si Mio ang mastermind sa likod ng malaking money laundering scheme ng Royal Group. Kapag inilabas ang mga papel na ito, hindi lamang babagsak ang King Group, kundi mabubulok si Mio sa kulungan habang buhay. Ang utang na hinihingi ng mga ito ay hindi na pera, kundi ang buong imperyong itinayo ni Mio para protektahan sila. Narinig ni Ada ang marahang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang itinago ang mga papel sa ilalim ng unan. Pumasok si Mio. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ngunit may bahid ng ginhawa nang makitang ligtas ang asawa. Lumapit siya at marahang umupo sa tabi ni Ada. Ang bawat galaw niya ay may dalang katahimikan na tila ba ayaw niyang gisingin ang natutulog na si Lara sa kabilang kwarto. Ada, bakit gising ka pa? Ang boses ni Mio ay kasing lambot ng pelos. May halong pag-aalala. Ligtas na kayo rito. Hindi na kayo maaabot ng kahit sino. Pakiusap. Magpahinga ka na. Tumingin si Ada sa mga mata ni Mio. Ang mga matang 7 taon niyang binaliwala. Ngunit ngayon ay naging tanging kanlungan niya. Naramdaman niya ang pagnanais na sabihin ang lahat, na humingi ng tulong. Ngunit alam niyang kapag nalaman ito ni Mio, itataya muli nito ang lahat para sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang si Mio muli ang magsakripisyo. Mio, do you remember our wedding day? Tanong ni Ada. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at lungkot. Napangiti ng bahagya si Mio. Isang nangiting tila nagmula sa isang masayang panaginip. Of course, sabi mo noon, ang kasal natin ay simula ng iyong tagumpay. Hindi ko lang alam na ang tagumpay na tinutukoy mo ay ang kumpanya, hindi ang ating pamilya. Patawad, Mio. Patawad dahil naging huli ang lahat. Bago ko naintindihan na ikaw ang tanging tagumpay na meron ako. Bulong ni Ada. Inabot niya ang kamay ni Mio. Ang mga magaspang niyang daliri ay dumampi sa makinis at malakas na kamay ng asawa. I love you. Higit pa sa buhay ko. Higit pa sa anumang yaman. Hindi sumagot si Mio. Sa halip ay dahan-dahan niyang hinila si Ada para sa isang yakap. Sa loob ng mga braso ni Mio, naramdaman ni Ada ang tibok ng puso nito.
Isang ritmo na tila nagbibigay sa kanya ng lakas para sa kanyang gagawing hakbang. Isang halik ang idinampi ni Mio sa noo ni Ada bago ito tumayo para ayusin ang ilaw. Matulog ka na, Ada. Bukas, magsisimula tayo ng bagong buhay. Wala ng royal group, wala ng anino ng nakaraan. Sabi ni Mio bago lumabas ng silid. Nang sumara ang pinto, muling kinuha ni Ada ang itim na sobre. Ang kanyang desisyon ay buo na. May isang numero sa likod ng sobre. Isang kontak ng taong naghihintay ng kanyang sagot. Alam ni Ada na siya lamang ang tanging saksi na makakapagpatunay na ang mga pirma ni Mio ay peke. Dahil siya ang nakakita ng gawin iyon ng kanyang ina sa opisina noon. Pero para linisin ang pangalan ni Mio, kailangan niyang aminin na siya ay naging bahagi ng kapabayaan ng kumpanya. Isang pag-amin na maaaring magdala sa kanya sa likod ng rehas. Kumuha siya ng isang pirasong papel at nagsimulang sumulat. Ang bawat salita ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Mio, matagal mo na akong pinoprotektahan sa dilim. Ngayon, hayaan mo namang ako ang maging liwanag mo. Alagaan mo si Lara. Turuan mo siyang maging katulad mo. Matatag, tapat, at marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Huwag kang susunod sa akin. Hayaan mong ito ang maging huling bayad ko sa lahat ng utang na loob ko sa iyo. Dahan-dahang tumayo si Ada. Isinuot niya ang kanyang lumang jacket, ang parehong jacket na suot niya nung nagtatrabaho siya sa palengke. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Lara na mahimbing na natutulog, hinalikan ng pisngi ng anak nang hindi ito ginigising. Ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay tila isang paglayo sa paraisong kakahanap pa lamang niya. Nang makarating siya sa malaking gate ng mansion, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan. Ang mga headlight nito ay tila mga mata ng isang maninila na naghihintay. Huminto si Ada sa tapat ng sasakyan. Ang pinto ay bumukas at isang lalaking nakasuot ng suit ang lumabas. May hawak na mga handcuff at isang ngiting puno ng tagumpay. Handa ka na ba, Madam CEO? Ang boses ng lalaki ay puno ng pang-uuyam. Ang kalayaan ng asawa mo, kapalit ng iyong pag-amin. Tumingin si Ada sa itaas, sa bintana ng silid kung nasaan si Mio. Handa na ako, sagot niya ng may determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Habang isinasara ang pinto ng sasakyan, isang malakas na tunog ng makina ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang sasakyan ay mabilis na lumayo. Iniwan ng mansyon na tila isang tahimik na monumento ng sakripisyo. Sa loob ng mansyon, biglang nagising si Mio. Isang kakaibang pakiramdam ang nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Tumakbo siya sa kanilang silid at nakita ang bakanteng kama. Doon, sa ibabaw ng unan, ay ang sulat ni Ada at ang itim na sobre. Ada? Huwag! Ang sigaw ni Mio ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ngunit tanging ang alingaw-ngaw lamang ang sumagot sa kanya. Tumakbo siya sa bintana at nakita ang buntot ng sasakyang papalayo na. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa rehas ng bintana. Ang kanyang muka ay puno ng pait at takot. Ang huling stakes ay naitaas na. Ang kalayaan ng isa ay kapalit ng pagkawala ng isa. Mababawi pa ba ni Mio si Ada bago tuluyang sumara ang mga rehas ng hustisya? O ang kanilang bagong simula ay magtatapos sa isang pangmatagalang pamamaalam? Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa may sala, kundi ang pagpapalaya sa dalawang pusong nabilanggo ng sarili nilang mga lihim at sakripisyo. Hindi tumigil ang pagtibok ng puso ni Mio habang hawak ang sulat ni Ada. Ang bawat salita doon ay tila isang patalim na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 7 taon, siya ang naging taming ng asawa at ngayon, sa huling sandali, sinubukan ni Ada na maging taming para sa kanya sa maling paraan. Ngunit hindi alam ni Ada na ang King Group ay hindi lamang itinayo sa yaman, kundi sa isang matibay na sistema ng proteksyon at katotohanan.
Benjo, ihanda ang convoy. Ngayon din, ang boses ni Mio ay umalingaw sa pasilyo ng mansyon, puno ng otoridad na tila isang kulog bago ang malakas na bagyo. Sa loob ng isang madilim at malamig na silid, sa isang abandonadong opisina sa labas ng syudad, nakaupo si Ada sa harap ng isang lamesang bakal. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang bumbilya na pasulpot-sulpot ang liwanag. Sa harap niya ay ang abogado ng sindikato, nakangiti ng mapanuya habang iniaabot ang isang ballpen. Pirmahan mo na ito, madam. Sa sandaling mailagay mo ang pangalan mo rito, mawawala ang lahat ng kaso laban kay Emilio Salazar. Magiging malinis ang kanyang pangalan at ikaw ang tatanggap ng lahat ng parusa. Ang boses ng abogado ay parang bulong ng isang ahas. Nanginginig ang kamay ni Ada. Tumingin siya sa papel. Iniisip si Lara at si Mio. Sa kanyang isipan, ito na ang huling paraan para mabayaran ang lahat ng pait na ibinigay niya sa kanyang asawa. Ibinaba niya ang dulo ng bolpen sa papel. Handa nang isuko ang kanyang kalayaan. Ngunit bago pa man makalikha ng guhit ang tinta, ang malalaking pinto ng silid ay marahas na bumukas. Walang tunog ng pagsabog, tanging ang malakas na pagtama ng kahoy sa pader at ang mabilis na pagpasok ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng National Bureau of Investigation. Sa gitna ng kaguluhan pumasok si Mio. Ang kanyang tindig ay tila isang bundok na hindi matitinag. Dire-diretso siyang naglakad patungo kay Ada. Hindi man lang tinitingnan ang mga armadong lalaki na ngayon ay napalilibutan na ng mga awtoridad. Mio, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Ada ay puno ng takot at pagkalito. Umalis ka na, baka madamay ka pa. Hindi sumagot si Mio. Sa halip, kinuha niya ang bolpen mula sa kamay ni Ada at itinapon ito sa sahig. Hinawakan niya ang mga balikat ng asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding emosyon. Galit dahil sa ginawang panganib ni Ada, ngunit higit sa lahat ay isang pag-ibig na walang hanggan. Akala mo ba ay hahayaan kitang gawin ito, Ada? Ang boses ni Mio ay gumaralgal. I am the chairman of King Group for a dahilan. Sa tingin mo ba ay wala akong hawak na mga ebidensya laban sa kanila? I was waiting for the right moment to trap them all, and you almost ruined it by being a martyr. Inilapag ni Benjo ang isang digital tablet sa ibabaw ng lamesa. Doon, lumitaw ang isang video recording, ang pag-amin ni Doña Victorina sa isang hotel sa ibang bansa bago ito nahuli ng mga tauhan ni Don Alejandro. Ang lahat ng pekeng kontrata, ang lahat ng money laundering ay malinaw na itinuro ng sariling ina ni Ada ang mga tunay na kasabwat nito sa sindikato. Nakuha na namin ang lahat, Ada. Pagpapatuloy ni Mio. The justice system is now on our side. You don't have to pay for someone else's sins. Not anymore. Ang mga luha ni Ada ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng matinding ginhawa. Napasandal siya sa dibdib ni Mio. Nararamdaman ang pamilyar na bango at init na tila naging tanging anchor niya sa gitna ng unos. Ang bawat hagulgol niya ay tila naglalabas ng lahat ng laso ng nakaraan. Patawad, Mio. Akala ko ay ito lang ang paraan para mailigtas ka. Bulong ni Ada sa gitna ng kanyang pag-iyak. Dahan-dahang itinaas ni Mio ang baba ni Ada at tinitigan ito sa mga mata. The only way to save me, Ada, is to stay with me. To be the mother of my daughter and the woman of my life, hindi ko kailangan ng sakripisyo mo. Kailangan ko ang presensya mo. Habang inilalabas ng mga awtoridad ang mga miyembro ng sindikato, lumabas ang mag-asawa sa malamig na hangin ng madaling araw. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay asul at rosas, isang senyales ng pagtatapos ng pinakamahabang gabi sa kanilang buhay. Isinakay ni Mio si Ada sa kanyang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Mio ang kamay ni Ada ng mahigpit. Ang kanilang mga daliri ay nagkurus, na tila ba ayaw na nilang muling maghiwalay.
Isang banayad na halik ang idinampi ni Mio sa mga kamay ni Ada. Isang kamay na dati ay puno ng alahas, ngunit ngayon ay puno ng mga kalyo ng pagsisikap na para kay Mio ay mas ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa vault ng isang bangko, kundi sa bawat tawa ng iyong anak at sa bawat gabing natutulog kang payapa sa piling ng taong tunay na nakakakilala sa iyong kaluluwa. Isang taon na ang lumipas. Ang hapon sa Quezon City ay napakapayapa. Ang huni ng mga ibon sa paligid ng hardin ng mansyon ay tila isang malambot na musika na sumasabay sa ihip ng preskong hangin. Nakaupo si Ada sa isang tumba-tumba sa balkonahe, may hawak na libro, ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon sa malawak na damuhan sa kanyang harapan. Doon, nakikita niya si Lara na tumatakbo. Hinahabol ang isang maliit na tuta. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang awit ng tagumpay, isang paalala na ang lahat ng luha at hirap na pinagdaanan nila ay may katumbas na kaligayahan. Wala na ang takot sa mga mata ng kanyang anak, tanging ang kislap ng isang batang lumalaking puno ng pag-ibig. "Mama, tingnan niyo po, ang bilis tumakbo ni Shadow." Sigaw ni Lara habang kumakaway. Napangiti si Ada. Isang tunay na ngiti na hindi na kailangang dumaan sa anumang filter ng social media o diplomacy ng negosyo. Ang kanyang mga kamay ay hindi na amoy lansa, ngunit pinili niyang huwag nang bumalik sa pagiging CEO ng Royal Group. Sa halip, pinamahalaan niya ang isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial exploitation. Isang paraan para ibalik sa lipunan ang mga aral na natutunan niya sa palengke at sa kalsada. Naramdaman ni Ada ang isang pares ng malalakas na braso na pumalibot sa kanyang balikat mula sa likuran. Ang bango ng asawa ay nananatiling pamilyar at nagbibigay ng seguridad sa kanyang buong pagkatao. "Ang lalalim na naman ng iniisip mo," bulong ni Mio bago idinampi ang kanyang pisngi sa pisngi ni Ada. "Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte," tugon ni Ada. Hinawakan niya ang kamay ni Mio at pinisili ito. "Na sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko, hindi ka sumuko, na binigyan mo ako ng pagkakataong makita ang tunay na halaga ng buhay. Lahat tayo ay nagkakamali, Ada. Ang mahalaga ay ang desisyon nating itama ang mga iyon," sabi ni Mio. Inilapag niya ang isang tray ng merienda sa maliit na lamesa sa tabi nila, mga pagkaing Pinoy na sila mismo ang ninagluto sa kanilang kusina. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa ibang tao, kundi para rin sa sarili mo. At nakikita ko sa mga mata mo, Ada, na napatawad mo na ang sarili mo. Tumitig si Ada sa malayo, kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog. Nagbibigay ng kulay kahel at purpura sa langit. Naalala niya ang kanyang ina. Doña Victorina ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya. At bagaman masakit, pinili ni Ada na bisitahin ito buwan-buwan. Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil sa pagkilala na ang galit ay isang bilangguan din na ayaw na niyang balikan. "Mio, do you think we finally found our peace?" tanong ni Ada. "We didn't just find it, Ada. We built it," sagot ni Mio ng may katiyakan. "Itinayo natin ito sa ibabaw ng katotohanan, hindi ng pera. Itinayo natin ito sa respeto, hindi sa kapangyarihan." Dahan-dahang sumandal ang ulo ni Ada sa balikat ni Mio habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi o puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa, ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin dahil ramdam na ng kanilang mga puso. Ang kwento ng kanilang buhay ay hindi nagtapos sa isang malaking pirma, sa isang merger o sa isang bonggang party. Nagtapos ito sa isang simpleng hapon, sa isang masayang pamilya, at sa isang pusong marunong nang tumingin sa kapwa ng may pagpapakumbaba. Natutunan ni Ada na ang pinakamataas na uri ng tagumpay ay ang makitang masaya ang iyong pamilya sa harap ng hapagkainan,
kahit gaano pa kasimple ang nakahain. Ang pag-ibig, kapag dumaan sa apoy ng pagsubok, ay lumalabas na mas matibay, mas dalisay, at mas nagniningning kaysa sa anumang ginto sa mundo. Habang ang dilim ay unti-unting lumalalim, isang bituin ang unang sumilay sa langit. Isang simbolo ng pag-asa na mananatiling gabay sa kanilang bagong simula. Ang bagyo ay lumipas na at ang bahaghari ay narito na upang manatili.